beloved Boss Mike Cervera. Ni Misano, hindi ho nagawa ni Duterte ito, ha? Mga kababayan, lakihan mo, Boss Mike. Ito po, GMA News. 24 detained Pinoys in Siberia over immigration. Vows. Kita nyo, mga kababayan? Was to be freed on Russian order, says President. Sino to? Putin. Putik na yan, mga kababayan. Russian President Vladimir Putin has authorized the release of 24 Filipinos detained in the city of Irkutsk. In Siberia for the past 9 months. Tagal na, mga kababayan, mga nakakulong yung mga kababayan natin doon. President Ferdinand Marcos Jr. said on Thursday. Ito na, mga kababayan, June 19. Ngayon po ito, 24 detained Pinoys in Siberia over immigration. Was to be freed on Putin's order. In order na po ni President Putin ang pagpapalaya ng 24 na Pinoy na nakulong diyan po sa Russia. Na hindi ho nagawa ni Digong yan. Mga kababayan ko. Ito ang matindi, mga kababayan. Yung 24 na pag-alaman na mga DDS pala yan. Nakawa nyo? Napag-alaman na yung 24 ay mga DDS at karamihan sa kanila mga Bisaya. Walastik, mga kababayan. Alam nyo, ang Pangulong Bongbong Marcos talaga, walang sisinuhin . Ikaw ay kalaban, ikaw ay ikaw ay sa gobyerno, ikaw ay mga basher ng Pangulo, ikaw ay against sa gobyerno, ikaw ay kampo ng mga Duterte. Di ba, mga kababayan? Hindi ka pipiliin. Basta si Pangulong Bongbong Marcos, Pilipino ka, magsiservisyo ako. Ganon. Ngayon ang tanong ko sa inyo, si Digong ba nagawa yan? Si Digong ba, mga kababayan, nakapagpalaya ng mga OFW? Sige nga. Tapos, nadala lang kayo sa puro mga kwento-kwento ni Duterte? Sa mga puro pambobola lang ni Duterte? Na wala namang naitulong sa inyo sa totoo lang? Kita nyo, mga kababayan ko, puro yung mga kapeg newsan, tanim intriga. Magtatanim ng bala, tapos siya rin ang susugpo, sikat siya. Marami kasing hindi nakakaalam ng tanimbala na yan . Ang tanimbala na yan, mga kababayan, si Duterte rin ang may gawa. Na siya rin yung biglang gumawa ng solusyon. Kasi siya rin mismo, parang ganito lang yan . Nagpalaganap ang isang bansa ng isang virus. Kumalat. Sino ang makakasugpo niyan? Siya rin mismong nagpakalat. Anong gagawin mo? Bibilin mo yung kanya na gamot sa virus na yan. Walang pagkakaiba. Di ba? Walang pagkakaiba. Doon po sa style ni Duterte na magpapalaganap ng problema at kailangan siya rin ang bilin mo para siya ay sumulusyon. Sabi nga ni Attorney Claire Castro, we planted the evidence. We planted the intrigue. Kita niyo, mga kababayan ko, sabi ito ni Digong noon na inulit na ibinalik ni Attorney Claire Castro. At ngayon naman ay kinukote ni Addictus Rex. Kita nyo, mga kababayan ko?
Yaan, mga kababayan. Di ba? Oh, si Digong ang may gawa ng panimbala. O tanong ko sa inyo, ngayong presidente na si Apo Bongbong, meron pa bang tanimbala? Baka nakakalimutan nyo nung panahon ni Digong, nakasanayan nila yung gawain na yun. Anong ginawa nila? Pati pera na ng mga OFW, ninanakaw na nila. Diba? Ganon, mga kababayan. Oh, eto ngayon, ang tanong. Sa kabila niyan, mga kababayan, marami pa ring mga putang inang katulad ng mga Duterte ang may ayaw kay Pangulong Bongbong eh. Diba? Oh, kahit na ginagawa na lahat ni Pangulong Bongbong Marcos ang ikakabuti natin, mga Pilipino, galit pa rin sila. Diba, Herudin? Oh. The way we're talking about it is don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. So those Ngayon po, mga kababayan, yun. Ngayong araw po ay naka-schedule na ho ang 24 na mga OFW nating mga kababayan na mga karamihan DDS. Tinulungan pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos. 24 will be going home back to the Philippines and back to their family. Kita nyo? Yung 24 daw ay makakauwi na ngayong araw, babalik na sa Pilipinas at makakabalik na ho sa kanilang pamilya. Yan po ang Pangulong Bongbong Marcos. Grabe, mga kababayan, ano? Kitikita nyo ang Pangulo, mga kababayan. Ibang klase talaga eh. Lahat ng lakad mayroong inuuwi na magandang balita. May inuuwi na mga mga pakinabang. Kita nyo naman, 24 mga Pilipino yan, mga kababayan. 24 mga OFW nating mga kababayan ito. Ang mga nailigtas ni Pangulo dahil sa kanyang pagbisita at dahil na rin sa pagiging, di ba? Hi Beshi. Oo, Exor Lash. Hello. Di ba? Mga kababayan, dahil sa kanyang pagiging opisyal diyan po sa ASEAN. Mahalaga, mga kababayan eh. 'Di ba? Ang pagiging opisyal niya sa ASEAN, Rosemary Kagawa. Ano ngayon ang ginawa ni Lustay? Ayun, nagngangawa lang. 'Di ba? Ano ngayon ang ginagawa ng mga Duterte? Ayun, nambubudol pa rin. 'Di ba, mga kababayan? Okay ka, paring Putin. Siyempre, basta Pilipino tinutulungan ni Pangulong Bongbong Marcos, Boss Mike. Nagbabago ng pananaw ng mga DD-8 na pinalaya. Siyempre, yung tinatawag nila putang ina, bangag daw sila ng bangag sa Pangulo. Yan ba yung bangag? Ang dami hong nagagawa, mga kababayan. Napakarami ho na mga proyekto, napakarami ng mga naitutulong sa ating bansa. Tapos sasabihin nila, bangag-bangag. Mga bobo. Diba? Katulad ho nito mga kababayan ko. Ito, sample. Galing buang na eh. Kita nyo mga kababayan, sino mukhang adik? Argo, si Bastemo. Argo, ilang araw ka na rito, wala man lang payanig. Baka naman gusto mong buenamanuhan na. Diba? Agoy, wag na. Ipri. Grabe ka naman. Eto na mga kababayan. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung mukha ni Basti rito, ha. Titigan nyo, ha. Oy, Argo, titigan mo yung idol mo. Itong si Marcos. Ngiwe. Tingnan nyo mga kababayan. Itong si Marcos, ang pangit mag-speech ang putang inan to. Ito. Galing buang na eh. Yun lang ang kaya niya sabihin. Kasi bobo ito eh.
Alam nyo, ang mga bobo, yan lang yung kayang sabihin. Yung mga ganyan. Buang ganyan, ano. Buang mani. Oh. Buang adik ingon pa sa iyang igsuon. Bangag, Oh. Di ba? sirayong puwet, diverculitis. Di ba mga kababayan, anong connect? Mga kababayan, isipin nyo, kaya wag nyo kaming masisisi-sisi kung bakit gumaganti minsan kami ng ganyang mga ad hominem nila. Kasi mga kababayan, yan yung lengguwahe na nauunawaan ng mga bobo at tanga. Kaya kami, ganun din makipag-usap sa kanila. Kung may nababanggit kami, bobo, tanga, mangmang, utu-utu ka, hindi para sa inyong mga matitinuyan. Kung hindi para yan, sa mga bobo, tanga, mangmang, utu-uto na mga DDS na naniniwala dito sa mag-aama na mga Duterte. Yan mga kababayan, ha? Oh. Kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Hindi niya kung ano-ano daw pinapasok sa puwet. Palibasa, gawain mo yun, nagpapatira ka sa puwet. Ano achievement nito? Ano achievement nito? Kita niyo mga kababayan? Ang tanong ni Basting Bobo Tanga, sabi ba naman ni Baste, anong achievement nito? Ayan, sample. Nakapagpauwi ng 24 OFW na mga nilinlang ninyo, na mga naniniwala sa kabobohan ninyo, na ngayon ay natauhan. Mga DDS, karamihan mga Bisaya, pinalaya dahil kay Pangulong Bongbong Marcos Argo. Di ba? Binalik yung droga, binilik yung kriminalidad. Putang ina mo! Sabi niya mga kababayan, binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, putang ina mo! Sasampalin natin to ng katotohanan na may kasamang burat. Ang tao ka mo ha! Ano, Argo? Itong idol mo, sasampalin ko to ng katotohanan na may kasamang burat. Eto na. Tingnan nyo mga kababayan binalik daw yung droga, binalik daw yung kriminalidad. Eto, putang ina mo Ano ibig sabihin yan? Yung mga tao na mga tinuturing na mga drug lord of the drug lord, mga kababayan, Peter Lim, Michael Yang, Saldico, kita nyo mga kababayan ko, bakit kasama ng tatay mo ang putang inan to? Alam nyo mga kababayan, sinasabi ko na matagal na na eto hong kampo ni Duterte, yan magkakasama. Magkakasama talaga sabi ni Baste, binalik ang droga daw. Sinong gago ka? Ayan kakampi lahat ninyo yung mga drug lord, mga pusang ina nyo. At binalik daw yung korupsyon. Sabi, ayan, mga kababayan, anong binalik yung korupsyon? Pinakulong ni Pinoy si Gloria, si Jinggoy, at si Bongo. Anong ginawa ni Digong? Pinalaya ni Digong si Gloria, pinalaya ni Digong si Jinggoy Estrada, pinalaya niya yung kamukha ko na si Bong Revilla. Yan ba yung sinasabi mo, Pulong? Tangina mo ka, eto na yung burat, nakatotohanan. Isubo mo! Isubo mo! Ano, Argo? Mga kababayan ko, dito pa lang yan Dito pa lang yan. Ito yung katotohanan na may kasamang burat. Kaya ikaw, baste, isubo mo. Ayan. Di ba mga kababayan ko? Yan ang problema. Dahil babalik talaga sa inyong lahat yung mga pinagsasabi nyo. Hindi pwedeng... Ayun yung nasa baba, na pagkamalan, ikaw ba to?
Sabi sa akin, hindi ako masamang tao. Kamukha ko lang yan, pero hindi masamang tao ako. Di ba mga kababayan ko? Yan o, tingnan, titigan nyo. Pinakulong ni Pinoy. Anong ginawa ni Digong? Pinalaya. Yan ba yung hindi nagbabalik ng korupsyon? Argo? Argo! Yan ba yung hindi nagbabalik ng korupsyon? Ano, Maria Inoue? Ayan o. OFW, ay Chang Ermac. Ikay na balang humusga dyan. Lahat ito mga kababayan kita nyo Di ba? Ayan. Grabe mga kababayan, Dim, opo, replay po tayo, paring Dim. Hay, nako mga kababayan, ewan ko ba? Yan, pasubo nyo kay Baste. Isungal-ngal nyo sa kanyang pagmumuka. Yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. Bobo, di ba? Ang tatay mo gumawa nun Ang tatay mo gumawa nun. Di ba no? Wala stick mga kababayan. Gago. Ayan, tatay mo gumawa niyan. Hayop ka. Ayan Tatay mo gumawa Binalik yung mga kurakot. Sino? Si Gloria Arroyo, Jinggoy Estrada, Bong Revilla, binalik ng tatay mong hayop ka. Tapos, ibibintang mo kay Pangulo, puro magagandang ginagawa ni Pangulo, hindi mo ba alam yon? Ayan Ano ang ginagawa ni Pangulo? Eto, baka kala nyo sasabihin, wala. Yan lang ba ang pakinabang natin sa pagbisita ni Pangulong Bongbong, yung iligtas yung mga OFW, karamihan, mga Bisayang DDS. Our beloved Boss Mike Cervera.